What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay De Guzman JP at shoutout kay Ronald Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2201 hanggang 2205. Mahusay na master. Dahil dito, lalo pang ayaw ni Chen Tixen. Siya ay naghahanap ng mas mataas na guro sa loob ng maraming taon at wala siyang mapapala. Gayunpaman, si Huang Xiaoyong ay hindi gumawa ng anumang pagsisikap na makakuha ng isang master na makakatulong sa kanya na paamuin ang 7-star beast. Bakit ang unfair ng mundo? Sa oras na ito, nagmamadaling tumakbo ang isang alipin sa kanila at nagsabi, Panginoon, Panginoon, bumalik na si Miss. Bumalik, bumalik, 2 tao na isang leng, agad na nagmadali patungo sa gate ng mansion para maglakad. Han 3,000 ay makikita Chen Yanran balikat. Lumapit si Chen Tixen sa Aaron at nagsimulang bamulong, Aaron, ano ang ginagawa mo? Hayaan mo ang kapatid ko, sayang ka, lakas ng loob na samantalahin ang kapatid ko. Tumingin si Aaron kay Chen Tixen at sinabing, nahihilo siya. Kung hindi ko siya babuhatin pabalik, iiwan ko ba siya sa kabundukan ng Longyan? It's not taking advantage. Chen Tixen can't manage so much. For sa kanya, Chen Yanran at Aaron tulad malapit contact ay hindi. Kung hindi mo siya pinakawalan, magiging bastos ako sa iyo, banta ni Chen Tixen. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Ang lalaking ito ay palaging nangingibabaw, ngunit siya ay nasa pangalawang liwanag lamang. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang ganitong tiwala. Sige, ibaba ko na siya. Aaron salita, direktang itatapon ni Chen Yanran sa lupa. Nang makita ito, mabilis na binuhat ni Chen Tixen si Chen Yanran, at pagkatapos ay sinabi kay Han Sanchen, kung may problema siya, hindi ka mabubuhay. Direktang nilampasan ni Chen Yuanhai ang Aaron. Tila na sa kanyang paningin, ang Aaron ay isang transparent na figure. Matapos suriin ang pisikal na kondisyon ni Chen Yanran, siya ay gumon. Si Chen Yuanhai, na nakapikit sa Aaron, ay nagtanong, ano ang problema? Hinimatay ako, sabi ni Aaron. I know she passed out. I'll ask you how she passed out. Malamig na sabi ni Chen Yuanhai. I don't know. Sobrang complicated ng sitwasyon that time. Nawalan din ako ng malay. Mas nauna lang akong nagising kaysa sa kanya. Ito ang talumpating naisip na ni Aaron sa kanyang pagbabalik. Sa ganitong paraan lamang nila maiiwasan ang pagtatanong. Pagkatapos ng lahat, pinaamo ni Huang Xiaoyong ang 7-star beast, at nakita ito ni Chen Yanran. Kung hindi siya himatayan, hindi ba kailangan niyang gumawa ng kwento tungkol sa pagpapaamo ni Huang Xiaoyong sa halimaw? Mas mabuting sabihin mo ang totoo, kung hindi, ako na ang makikipag-ayos sa iyo, sabi ni Chen Yuanhai. Walang iba, babalik muna ako sa kwarto ko. Aaron matapos na sinasabi upang lumiko ang ulo pagkatapos ay maglakad. Dahil koma pa rin si Chen Yanran, kaya hindi na masyadong nahirapan si Chen Yuanhai at ang kanyang anak para sa Aaron. Pinabalik nila si Chen Yanran sa kanyang silid at hinayaan siyang mahiga sa kama ng tahimik. Pagkaraan ng maikling panahon, nagising si Chen Yanran. Dahil nakita niya ang may pakpak na tigre bago siya nawalan ng malay, naramdaman ni Chen Yanran sa oras na iyon na siya ay dapat napatay na, kaya pagkatapos magising, hindi niya namamalayan na nagpakita ng panic expression. Ano ang gagawin, kung ano ang gagawin? Walang kamalay-malay na sabi ni Chen Yanran. Nang marinig ang panik na tono ni Chen Yanran, dali-daling pumunta si Chen Tixen sa tabi ng kama at sinabing, Yanran, ayos lang. Nakauwi ka ng ligtas.
Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bahay. Tumingin si Chen Yanran sa paligid na pamilyar sa lahat, nasa bahay talaga ito. Ngunit paano siya nasa bahay? Paano siya nakaligtas sa mukha ng 7-star beast? Kuya, anong problema? Paano ako nasa bahay? Nakilala ko si Hiyu sa Central District. Kilala mo ba si Hiyu? Sabi ni Chen Yanran. Tumanggo si Chen Tixin, paanong hindi niya kilala ang may pakpak na tigre? At ngayon ang mga Terregos ay naging paksa ng talakayan sa lungsod ng Longyan. Hindi ako namatay. Tinapik-tapik ni Chen Yanran ang kanyang ulo, na parang sinusubukang alalahanin ang nangyari noon, ngunit ang palihim na pag-atake ni Huang Xiaoyong sa 4 na eksena sa lampara ay nawalan ng malay, na hindi niya maramdaman. Yanran, nakita mo yung mga Terrego, tapos anong nangyari? Naghihinalang tanong ni Chen Tixin. Umiling si Chen Yanran at hindi maalala kung ano ang nangyayari. She said, I remember that after seeing the Terregos, I made inexplicably, and then I saw you. What happened during this period, hindi ko alam. Kuya, alam mo ba kung anong nangyari? Paano ako makakabalik ng ligtas? Tanong ni Chen Yanran kay Chen Tixin. Umiling si Chen Tixin. Hindi man lang siya pumunta sa Central District. Natural, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Central District, ngunit alam niya ang resulta ng buong bagay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa proseso, ngunit makakaligtas ka dahil pinaamo ni Huang Xiaoyong ang mga Terrego. Sabi ni Chen Tixin. Nakatakutan ang inupuan ni Chen Yanran at pinaamo ang may pakpak na tigre. Ito ay isang 7 bituin na hayop. Sa lakas ni Huang Xiaoyong sa 4 na ilaw, paano niya ito magagawa? Kuya, banibiro mo ako. Tuldok, paano mapaamo ni Huang Xiaoyong ang may pakpak na tigre? Bagamat nabasag niya ang 2 hangganan, 4 na ilaw na lang niya ngayon. Sabi ni Chen Yanran. Umaasa din si Chen Tixin na biro lang ang bagay na ito, ngunit totoo ang katotohanan, at ito ay nasasaksihan ng buong lungsod ng Longyan. Paano ito magiging mali? Nang makitang hindi nagsasalita si Chen Tixin, lumingon si Chen Yanran kay Chen Yuanhai at nagtanong, Ama, anong problema nito? Pinaamo ba talaga ni Huang Xiaoyong ang may pakpak na tigre? Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit pinaamo niya ang may pakpak na tigre. Dinala niya ang may pakpak na tigre pabalik sa lungsod ng Longyan. Ito ang nakita ng maraming tao sa kanilang sariling mga mata. Walang magiging peke, sabi ni Chen Yuanhai. Biglang huminga ng malalim si Chen Yanran, at saka tumingin kay Chen Tixin. Alam niya kung bakit tahimik si Chen Tixin, dahil palaki ng palaki ang pagitan nila ni Huang Xiaoyong, at tiyak na ayaw ng puso niya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng ayaw na walang kapangyarihan, 7 bituin na hayop, ito para sa sinuman, ay malayong makapangyarihang hayop, nga pala, paano ang Aaron? Biglang naisip ni Chen Yanran ang Aaron at nagtanong. Hinamak ni Chen Tixin ang sinabi, hindi siya patay, at ibinalik ka niya. Pupuntahan ko siya kaagad. Dapat alam niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay tumayo si Chen Yanran, sa kanyang palagay, nahimatay siya, hindi nasaksihan ang eksena ng pagtanggap ng may pakpak na tigre, ngunit dapat malaman ng Aaron walang silbi. Sinabi niya na nahimatay din siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari on. Nauna lang siyang nagising kesa sayo, sabi ni Chen Tixin. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Chen Yanran at sinabing, sabi niya na kung mawalan siya ng malay, maniniwala ka ba talaga? At kung talagang nahimatay siya, bakit siya nagising bago ako? Chen Tixin eyes a coagulation, full of murderous said, you mean, this waste is to cheat me. Malalaman ko kung nagsinungaling ako sa iyo. Baka siya lang ang makakatulong sa atin na malutas ang lahat ng sagot. Si Aaron ay nakahiga sa kama upang magpahinga, dumating si Chen Yanran, ngunit ito ay sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, Huang Xiaoyong amuhin 7-star beast ang bagay na ito ay masyadong mausisa. Aaron ay nais na napakasimpleng perfunctory sa nakaraan, ito ay malinaw naman, imposible. Tulad mo, wala akong alam, kaya kahit tanungin mo ako, wala akong kasiya siyang sagot para sa iyo. Hindi nagsalita si Chen Yanran, Aaron ang mangganguna sa sasabihin. Pinandilatan ni Chen Yanran si Aaron. Ang intuwisyon ng babae ay nagsabi sa kanya na ang Aaron ay hindi man lang nahimatay. Nakita pa niya ng sarili niyang mga mata ang proseso ng pagtanggap ni Huang Xiaoyong sa 7-star beast. Aaron, nakatira ka sa pamilya ko Chen at kumain ka sa pamilya ko Chen.
Ang buhay mo ngayon ay binigay sa iyo ng pamilya ko, Chen. Matagal ka nang nakoma. Kung hindi kita inuwi, ikaw patay na sana sa ilang. Ito ang utang mo sa pamilya kong Chen, sabi ni Chen Yanran. The reason why you let me stay in the Chen family is that you want to use me. Aaron Wei. Pero niligtas kita, pwede mo bang tanggihan? Sabi ni Chen Yanran. Iniisip ito ni Han Sanchen, ngunit hindi niya ito maitatanggi. Ano man ang dahilan ni Chen Yanran na hayaan siyang manatili sa pamilya Chen, ang pakiramdam na ito ay talagang umiiral. Kung siya ay natagpuan ng iba, o naiwan sa ilang, si Han Sanchen ay maaaring ilibing ng buhay o kainin ng mga mababanggas na hayop. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, tanong ni Aaron. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng nakikita mo. Paanong nasakop ni Huang Xiaoyong ang mga Terego? Sabi ni Chen Yanran. Huminga ng malalim si Han, tumayo, pumunta kay Chen Yanran at nagtanong, gusto mo ba talagang malaman? Cut the crap. Si Chen Yanran ay malamig na tumingin kay Aaron. Nagkibit balikat si Aaron at sinabing, dahil kailangan mong malaman, okay, sinasabi ko sa iyo, tinulungan ko si Huang Xiaoyong na paamuhin ang kanyang 7 bituin na hayop, at tinulungan ko siyang masira ang 2 magkasunod na hangganan. Ngayon ay nasisiyahan ka na. Kinagat ni Chen Yanran ang kanyang mga ngipin. Paano siya maniniwala sa mga katawa-tawang salita? Sa Aaron bilang isang pag-aaksaya, matutulungan niya si Huang Xiaoyong na paamuin ang 7-star beast, at maging ang paglusot ni Huang Xiaoyong sa 2 kaharian ay may kinalaman sa kanya. Di ba joke yun? Aaron, sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga ganyang katawa-tawang salita? Si Chen Yanran ay nanunuya na tumawa. Walang alinlang na iwinagayway ni Aaron ang kanyang kamay at sinabing, ang sinabi ko ay totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ko ito mapigilan. May master si Huang Xiaoyong. Tanong ni Chen Yanran. Hindi masama. Tinulungan siya ng kanyang amo na paamuin ang 7-star beast. Natural iyon. Paano haharapin ni Huang Xiaoyong ang mga Terego gamit ang kanyang lakas sa 4 na kaharian ng Lampara? Ang kanyang amo, sino siya? Hindi ko alam. Tinuro ni Aaron ang sarili at sinabing, pinagbantaan ka niya na huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Si Chen Yanran ay hindi naniniwala sa Aaron. Sa palagay niya ay hindi lang siya nang ahas na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Master Huang Xiaoyong. Isipin mo kung ano ang gusto mo, iyon lang ang masasabi ko. Nakahiga ang Aaron sa kama. Siya ay tunay na taos-puso at sinabi kay Chen Yanran ang totoong sagot, ngunit hindi siya naniniwala. Walang kinalaman ang Aaron. Hindi kita ikinahihiya. Kung tutuusin, kung pagbabantaan ka ng ganyang amo, hindi ka maglalakas loob na suwayin siya. Pero simula ngayon, wala nang kinalaman sa iyo ang pamilya kong Chen, sabi ni Chen Yanran. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Aaron. Haha, isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Chen Yanran at sinabing, bakit sa palagay mo ay makakain at makakainom ka sa pamilya Chen? Ang pamilya Chen ay hindi tumatanggap ng basura gaya mo. Ihanda ang iyong mga gamit ng maaga at umalis sa lungsod ng Longyan. Don. Hayaan mo akong makita ka sa lungsod ng Longyan sa hinaharap. Kung hindi, hinding-hindi kita papakawalan. Dahil doon, tumalikod si Chen Yanran at umalis. Hindi inaasahan ni Han Sanchen na hindi masasaktan ni Chen Yanran ang sarili. Mabilis niyang ibinaling ang mukha niya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakakilanlan ni Chen. Ngayon ay tila wala na siyang pagkakataon. Gayunpaman, hindi ito big deal para sa Aaron. Sa status ng apprentice ni Huang Xiaoyong sa Longyan City, maliit na problema lang ang tulungan siyang makahanap ng bahay. Bumalik si Chen Yanran sa kanyang silid, naghihintay pa rin dito si Chen Tiexen at ang kanyang anak. Tingnan muli si Chen Yanran, hindi makapaghintay si Chen Tiexen na magtanong, paano, tanungin kung ano ang darating. Meron ngang master si Huang Xiaoyong, pero tumanggi si Aaron na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Dapat ay pinagbantaan siya, at hindi na ako naglakas loob na magtanong pa. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng malakas na lalaki ay gustong itago ang kanyang pagkakakilanlan, at hindi kami kwalipikadong maghukay ng malalim. Sinabi ni Chen Yanran na marangal na ekspresyon, hindi sa ayaw niyang pilitin si Aaron na sabihin ang totoo, ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon. Huminga ng mahabang panahon si Chen Tiexen, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, at nagsabi, napakaswerte ng mga taong tulad ni Huang Xiaoyong. Ngunit binayaran ko ito ng malaki, ngunit wala akong nakuha.
Talagang bulag ang Diyos. Kuya, huwag kang mag-alala. Siguradong makakahanap ka ng mas makapangyarihang Panginoon. Aliw ni Chen Yanran. Tinatawanan ni Chen Tixen ang sarili, mas makapangyarihang master. Sa isip ni Chen Tixen, lubos siyang nasisiyahan na makahanap ng isang malakas na master sa Seven Lamp Realm. Gayunpaman, madaling tanggapin ng amo ni Huang Xiaoyong ang Seven-Star Beast na si Hio. Ipinapakita nito na ang kaharian ni Master Huang Xiaoyong ay hindi lamang ang Seven Lamp Realm, ngunit sa itaas ng Seven Lamp Realm, siya ay isang mahalagang opisyal ng Imperial Court. Paano siya magiging kwalipikadong maging apprentice ng isang mahalagang opisyal ng Imperial Court? Ang mansyon ng Panginoon. Si Huang Houyi ay nakatayo sa harap ni Hio, masyadong nasasabik na magsalita. Ang pagbabago ni Huang Xiaoyong ay nagdulot sa kanya ng napakaraming sorpresa. For a time, hindi makapaniwala si Huang Houyi. Ang paglusot sa dalawang magkasunod na hangganan ay sapat na upang ang tatlong pamilya ay hindi maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ngayon, bumalik si Huang Xiaoyong kasama ang Seven-Star Beast, na ikinagulat ng buong lungsod ng Longyan. Kumbaga, nanginginig na ang tatlong pamilya, at nagsisisi pa na gumawa ng tama sa bahay ng Panginoon ng lungsod. Tay, ano ba? Hindi ako masamang hayop. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong kay Huang Houyi, it's not bad. It's not only okay. Sa palagay ni Huang Houyi, napakalakas nito kaya nanginginig ang lupa. At ngayon si Huang Xiaoyong ay ganap ng kwalipikadong pumasok sa Imperial Court. Para kay Huang Houyi, ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap. Anak, hindi alam ng tatay ko kung ano ang sasabihin. Masyado kang maraming surprises sa akin. Sabi ni Huang Houyi, hehe, wala kang karapatang pag-alitan ako dahil wala kang ginagawa ngayon. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong, syempre, napakalakas mo kaya wala kang magagawa. Tumanggo si Huang Houyi at sinabing, matapos ikalat ang mga katulong sa malapit, pinuntahan ni Huang Houyi si Huang Xiaoyong at nagtanong sa mahinang boses, pinaamo ba ng iyong Panginoon ang 7 bituin na hayop na ito? Hindi masama, matagumpay na sabi ni Huang Xiaoyong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!